Hello guys, ito guys ay nagpaano tayo guys, nagpa-snack tayo sa ah, alaga nating biik. Ito yung area nila guys, nililinis muna natin para pag kumain sila ay walang mahalong dumi sa pagkain nila. So yan guys. Update pala guys, ito yung biik natin na 12 days galing sa guys, pag winning nila nag-start sila ng kumain ng feeds na ah, super starter. Ah, yung kinain pa nilang feeds guys, ito ay ano ah, yung early win super starter guys. Ito yun guys, early win. Dahil kasi ah, galing sila sa walay. Ito pa yung kinakain nila. So 12 days pa sila galing sa ah, pag-winning. Ito yung ah, area natin guys. Ito yung nanay nila. So ayan na yung nila, yung katawan ng guys, sukat ng katawan nila na nag-edad sila ng 12 days simula tayo na nag-winning. So hindi natin masasabi na malaki sila guys kasi nandito pa tayo sa stage na dinidevelop pa natin yung katawan nila. Hindi pa tayo nagpapalaki kasi pag nag 1 month na sila, doon na tayo mag-develop ng bigat nila at laki ng katawan. So ngayon nagpapa-develop muna tayo. So yan guys. So diskarte lang dito guys, para kasi minsan ang alaga nating tiik, busog din sila galing sa pagpakain natin ng sa umaga. So merienda nila sa tanghali, kailangan tayo ang nag-a-adjust guys. Hindi sila yung nag-a-adjust sa sa pagkain natin na ibibigay. Tayo ang nag-a-adjust sa bibigay ng pagkain. Maka hindi nila mauubos at sa hapon naman pag busog sila ng tanghali sa merienda nila, hindi sila kakain ng uh, malakas sa hapon. So pag nangyari naman ay hindi sila masyadong kumain sa hapon, huwag niyong pipilitin. So ang gagawin nyo, yung tirang pagkain sa sa hapon, ipakain nyo na ng sa gabi, 10 PM, para yung beef natin, iwas tayo sa sa stress. Kasi pag once na ang beef natin ay hindi kumakain yan, tapos iniisip mo normal lang kasi hindi kumakain, lalong dinadagdagan mo yung stress nila pag hindi mo papakainin sila ng uh, kasi ang dapat sa kanila ay napakain talaga yung ilan yung kilo ang pinakain mo sa isang araw. Pag hindi mo mapakain yan, hindi masusunod, so nai-stress sila, lalo sila nai-stress. So kailangan konti-konti, kailangan tiyaga lang guys. Tulad nito, 1 kilo ang pinapakain ko sa tanghali sa 10 biik o 11 biik. So may natitira na halos
magkalahating kilo. Kumakain pa naman sila, so dandahan lang. Kung hindi maubos, hindi natin pipilitin guys. Kasi tayong nag-a-adjust. Kasi minsan may mga sitwasyon na hindi kumakain yung liik. Akala natin ay mayroon ng mga sintomas. Hindi guys, mayroong time na busog talaga sila, hindi agad nagkapag-digest yung liik natin. Kaya yun ang naging sanhi. Kung hindi naman kumakain, kailangan obserbar muna. Kung basa yung ikot, yan ay may sinyalis. Pero kung normal lang ang tayo nila guys, ay busog lang po yan. So, dito naman sa dito na yung biig. Normally lang yung nila guys, pag yung tayo nila ay hindi basa, walang nagtatay ng basa guys. So, okay yung tayo nila. Yan, patuloy silang magkakain. Yung iba guys, hindi inakain yung iba, naggala-gala. Normal lang po yan kasi tawag yan ay nasa stage sila ng bata pa sila, bake pa sila. So more on nasa ugali nila ay naglalaro o nagsasayang ng mga oras bago kumain. Babalik din naman niya sila kakain. Ganun po. Hindi sila tulad ng nasa stage na ng 2 months to 3 months na talagang nagpo-focus yan sa kumakain yan sila. Kasi gawa ng pinipressure nila yung napipressure sila sa may mga manok tayo dito, kailangan din babantay tayo kasi aagawan nila ng pagkain. So yan guys, maganda yung progression ng yung bake natin, development ng katawan nila. So yan, nakahiga na yung iba. So pag ganyan na guys, wag itigil na natin magbigay ng magdagdag ng feeds kasi tinututulugan na ng ibang bake yung feeds. So maaaring hindi nila ubusin at masasayang pag dinadagdagan natin. So yun guys, hindi po ang bake natin nag-adjust, tayo ang nag-adjust sa kanila. Kasi hindi natin alam kung busog ba sila o gusto lang talaga nilang ayaw pang muna kumain ng merenda. Ayan guys. So ang oras pala natin ngayon guys ay nagmerenda tayo ay 11:30. So mga 5 minutes tayo nagbibigay din nila ng ang pitch. So ayun lang guys ang update ko guys. So kailangan guys iwas sa sa yung mga bakterya, kailangan malinis ang paligid. Saka laging nagsisiga tayo dito pag tuwing hapon na guys. Saka yung pagkainan natin dapat lagi nakasara kasi pag once ay yung pagkain ay yung sako ay hinahayaan lang nakabuka ito, yung moisture ng yung pagkain natin ay nakalabas. So maaring mawala yung tawag nito, pinaka sa pagkain na yung tawag aroma, yung amoy nila
mabawasan. So manibago yung bait natin. Hindi nila naamoy yung dati nilang kinakain. Kasi nga tinatawag ito ay sumisingaw yung nilalagyan ng feeds nila. So kailangan nakakatali guys. Higpit para preserve pa rin. Thank you guys sa pag subaybay sa sa aking vlog. Paki-follow na lang guys sa sa account ko sa Boy Chusi TV sa YouTube at sa TikTok guys. Ito guys, i-update ko kayo kung ano yung mga sekreto sa pag-aalaga ng baboy. Kailangan sa pag-aalaga ng baboy hindi tayo naiinip, hindi din tayo nagmamadali. At saka wag tayo yung sa sitwasyon na mayroong mga sakuna o nangyari sa mga alaga natin, wag agad yung mababahala. Kailangan kumpleto ang obserbasyon natin kung ano ang mga sanhi at ano ang maging ang tawag nito, maging punot dulo kung nagpapadala tayo sa tawag nitong hindi tayo marunong mag-manage sa mga sitwasyon. So sa ganitong mga okay yung sitwasyon nila, dapat relax lang muna. Okay, yan mga pagkain nila, babalikan pa rin yan. At least nasubaybayan natin na busog sila, hindi tayo magdadagdag. At yun lang guys,